Nagsimula ang kwento isang gabi noong 1988 sa isang bar sa maliit na bayan ng Rondo, Texas. Ang may-ari, si Owen Hayes, ay naglilinis na bago magsara nang biglang pumasok ang isang grupo ng mga lokal na siga. Ang kanilang leader ay si Clyde Whitfield, ang padalos-dalos na anak ng makapangyarihang crime boss ng bayan. Ginagamit ang pangalan ng kanyang ama bilang proteksyon, tinatakot ni Clyde ang lugar at palaging ginugulo ang anak ni Owen na si Lena. Nang makita ni Owen na sinasaktan ni Clyde ang kanyang anak, nilabanan niya ang kanyang takot at sumigaw upang patigilan ito. Ngunit tumugon si Clyde ng marahas na sipa, na nag-iwan kay Owen na walang kalaban-laban. Dahil wala silang paraan upang lumaban, napilitan ang mag-ama na kainin ang kanilang galit habang kumpiyansang lumalabas si Clyde at ang kanyang mga tauhan mula sa bar. Kinabukasan, dumating sa bayan ang isang pagod na palaboy. Gutom at lupaypay, pumasok siya sa isang diner at nag-alok na magtrabaho kapalit ng pagkain. Mabait na ipinaliwanag ng may-ari na palagi niyang pinapakain ng libre ang mga discharged na sundalo, ngunit iginiit ng estranghero na gusto niyang paghirapan ang kanyang pagkain. Dahil wala nang ibang magawa, pinapaayos sa kanya ng may-ari ang sirang mesa bilang bayad. Habang kumakain ng kanyang mga sandwich ang estranghero, biglang may dumating na police cruiser sa labas. Pumasok si Sheriff Wiley at agad na tiningnan ang palaboy ng may pagdududa. Sinubukan ng may-ari ng diner na ipaliwanag na dumadaan lang ang lalaki, ngunit nanatiling malamig at mapanghusga si Wiley. Habang nakapatong ang kanyang kamay sa baril, binalaan niya ang estranghero na hindi tinatanggap ang mga tagalabas sa bayang ito at inutusang umalis pagkatapos kumain. Nanatiling kalmado ang estranghero at tinanong kung may nilalabag ba siyang batas sa pananatili roon. Walang maisagot si Wiley, ngunit lumapit ito at nagbabala na kahit veterano siya ay hindi siya bibigyan ng espesyal na pagtrato, bago tuluyang umalis. Matapos kumain, hindi pinansin ng estranghero ang babala at nag-check-in sa isang malapit na motel. Dahil wala siyang pera, nakiusap siya sa clerk na ipareserbo muna ang kwarto habang naghahanap siya ng trabaho. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, abala ang isang mahigpit na binabantayang pabrika habang nagbababa ng kargamento ang mga manggagawa. Biglang huminto ang isang kotse ng malakas, at bumababa ang isang lalaking nagngangalang Zeke. Itinuro niya ang isang manggagawang si Randall at inutusan itong sumama dahil gusto siyang makita ng boss. Nalilito at natatakot, sapilitang isinakay si Randall sa kotse habang nagmamasid ang kanyang nag-aalala na asawa. Hindi nagtagal, dumating sila sa isang mansyon kung saan naghihintay ang crime lord ng bayan na si Jeremiah Whitfield. Ipinaliwanag ni Jeremiah na nakatanggap siya ng tawag mula sa Attorney General tungkol sa kahina-hinalang aktibidad na konektado sa kanilang operasyon. Sa ilalim ng malamig niyang titig, nataranta si Randall at inamin na siya ang tumawag dahil pinilit siya ng kanyang asawa. Walang ipinakitang awa si Jeremiah at kalmadong sinenyasan si Zeke na baliin ang braso ni Randall bilang parusa. Samantala, patuloy na naghahanap ng trabaho ang drifter at kalaunan ay napansin ang bar ni Owen. Pumasok siya at nakilala si Owen, na noong una ay inakalang isa siyang customer. Ipinaliwanag ng estranghero na dumadaan lamang siya at kailangan ng isang araw na trabaho upang kumita ng pera. Nang makita ang jacket ng lalaki, napagtanto ni Owen na dati itong nagsilbi sa Special Forces at nagpasya siyang bigyan ito ng pagkakataon. Pinapagawa niya rito ang sirang oven sa likod. Dahil hindi kailanman ibinigay ng lalaki ang kanyang pangalan, sinimulan siyang tawagin ni Owen na Nomada. Napatunayang mahusay si Nomada, ngunit habang nagtatrabaho siya, dumating si Lena at hinihila ang kanyang ama sa tabi. Binalaan niya si Owen na laging nagdadala ng problema ang mga tagalabas at iginiit na paalisin ang estranghero. Hindi sumang-ayon si Owen, sinabing mukhang hindi naman mapanganib ang lalaki at desperado na nangangailangan ng pagkukumpuni ang bar. Nag-atubiling pumayag si Lena, ngunit nanatiling hindi mapalagay. Hindi alam ang kanilang pag-aalala, nagpatuloy sa trabaho si Nomada at agad na naayos ang oven. Biglang pumasok muli si Clyde at ang kanyang grupo sa bar. Nang makita si Nomada, tinanong ni Clyde kung sino siya. Ipinaliwanag ni Owen na dahil sa kanyang wheelchair ay limitado ang kanyang magagawa, kaya kinuha niya ang estranghero upang tumulong sa pagkukumpuni. Tumawa si Clyde sa kakaibang palayaw, ngunit binalaan si Nomada na maaari lamang siyang manatili ng isang araw at kailangang umalis pagsapit ng umaga. Walang sinabi si Nomada. Nang gabing iyon,
Habang kumakain, nalaman ni Nomada mula kina Owen at Lena na ang buong bayan ay nasa kontrol ng pamilya Whitfield. Umiiral lamang ang batas sa pangalan, at tahimik na nagdurusa ang mga tao sa bayan. Bago siya umalis, binayaran ni Lena si Nomada para sa kanyang trabaho at hinimok siyang lisanin ang bayan at huwag nang bumalik. Ang presensya niya ay magdadala lamang ng mas malaking panganib. Nauunawaan ang kanyang takot, nagpasalamat si Nomada at umalis bago mag-check-in sa motel gamit ang $20 na ibinigay niya. Samantala, sa kalaliman ng gabi sa pabrika, maraming taga-bayan, kabilang si Lena, ang pinipilit na maglagay ng droga sa mga plastik na pakete at itago ang mga ito sa loob ng mga lata ng beer. Ang pabrika ay lihim na sentro ng smuggling ng droga, at pinipilit ni Jeremiah ang mga tao sa bayan na tumulong sa paglipat ng kontrabando. Sa motel, natutulog si Nomada sa bathtub at nananaginip tungkol sa digmaan. Sa kanyang bangungot, pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan patungo sa isang ambush na ikinamatay nilang lahat. Ang kanyang dibdib ay puno ng mga peklat ng bala mula sa laban na iyon, mga paalala ng pagsisisi na daladala pa rin niya. Kinabukasan, naghahanda ng umalis si Nomada sa bayan. Bago siya umalis, dumaan siya sa bar upang magpaalam, ngunit napansin niya ang isang maluwag na rain gutter at nag-alok na ayusin ito. Masayang pumayag si Owen, at matapos ang kaunting pangungumbinsi, nag-atubiling pumayag si Lena na manatili siya ng isa pang araw. Ngunit mabilis na bumalik ang gulo. Biglang sumugod si Clyde sa bar kasama ang kanyang mga tauhan at nagalit nang makita si Nomada na naroon pa rin. Sa kabila ng paliwanag ni Owen, iginiit ni Clyde na umalis si Nomada sa loob ng 5 minuto. Sinubukan siyang pakalmahin ni Lena sa pamamagitan ng pag-alok ng inumin at pangakong aalis ang estranghero matapos ang pagkukumpuni, ngunit hindi siya pinansin ni Clyde at muli siyang sinimulang saktan. Sa pagkakataong ito, nakialam si Nomada. Sa isang mabilis na galaw, tumalon siya sa ibabaw ng bar, dinasarmahan si Clyde, at tinutukan ito ng baril. Agad na sumuko ang dalawang tauhan at ibinaba ang kanilang mga baril. Umalis si Clyde na napapahiya ngunit nanumpang babalik. Nang makita ni Lena na isinusugal ni Nomada ang sarili upang protektahan siya, sa wakas ay sinabi niya ang totoo tungkol sa bayan. Pinipilit ng mga Whitfield ang mga tao na tumulong sa pag-smuggle ng ilegal na mga kalakal, at ang sinumang magtangkang tumakas ay hinahabol at pinapatay. Maging ang pagkaparalisa ni Owen ay resulta ng paghihiganti ni Jeremiah nang subukan nitong ipadala si Lena palayo. Ang mas matindi pa, nagtatrabaho si Sheriff Wiley para sa sindikato at pinoprotektahan ang kanilang mga krimen. Samantala, si Clyde, sugatan at galit na galit, ay isinumbong ang lahat sa kanyang ama. Napagtanto ni Jeremiah na maaaring hindi isang ordinaryong palaboy ang estranghero, ngunit nagpa siya muna siyang huwag gumawa ng gulo dahil may paparating na padala na kailangang umalis sa bayan. Sa halip, inutusan niya si Sheriff Wiley na paalisin ang tagalabas bago sumapit ang gabi. Sa bar, tinipon ni Owen ang mga tao sa bayan upang pag-usapan kung ano ang gagawin. Karamihan ay naniniwalang dapat paalisin si Nomada upang maiwasan ang galit ng mga Whitfield, ngunit iginiit ni Owen na mabuting tao ang estranghero. Kasabay nito, lihim na tumawag si Nomada. Nagulat ang taong nasa kabilang linya dahil akala niya ay matagal nang patay si Nomada. Hindi pinansin ang pagkabigla. Ipinaliwanag ni Nomada na nasa isang maliit siyang bayan kung saan malapit nang mangyari ang isang sakuna at humihingi siya ng tulong upang mabayaran ang isang lumang utang. Hindi nagtagal, sumugod si Sheriff Wiley sa bar at hiniling na sumuko si Nomada dahil sa pananakit kay Clyde. Kalmadong humarap si Nomada at sinabi kay Wiley na ang taong tinawagan niya ay si Colonel Jack Hollister mula sa US Special Forces Command. Kapag iniulat niya ang lahat ng nangyayari sa bayan, darating ang mga federal agent at pambansang media sa loob ng 24 na oras. Natakot si Wiley sa banta dahil nais niyang makaiwas sa kulungan. Nag-alok si Nomada ng kasunduan, kung magpapanggap ang sheriff na wala siyang nakita, tahimik siyang aalis at hindi isusumbong ang mga krimen sa bayan. Dahil wala ng ibang pagpipilian, pumayag si Wiley at umalis. Hindi alam na inimbento lamang ni Nomada ang buong kwento upang makakuha ng oras. Pagkaalis sa bar, agad na kinontak ni Wiley si Jeremiah at iniulat ang lahat ng sinabi ni Nomada tungkol sa kanyang di umano'y koneksyon kay Colonel Jack Hollister. Iminungkahi ni Wiley na hayaan na lamang umalis ng payapa ang estranghero upang maiwasan ang problema.
Ngunit kakatapos lamang ni Jeremiah na ayusin ang isang mahalagang delivery at ayaw niyang sumugal. Inutusan niya ang kanyang kanang kamay na si Zeke na mabilis na ayusin ang problema. Nang mag-alinlangan si Zeke at magtanong kung ano ang mangyayari kung totoong dumating si Colonel Hollister, kalmadong sumagot si Jeremiah na imposible iyon dahil matagal nang patay si Hollister. Kinabukasan, dinala ni Lena si Nomada sa labas ng bayan upang kunin ang isang pakete. Naghintay sila sa isang clearing hanggang sa may maliit na eroplano na lumapag malapit sa kanila. Bumaba ang isang piloto na may dalang mabigat na bag, dumiretso kay Nomada, sumaludo na parang sundalo, at bumalik sa eroplano nang walang sinasabi. Hindi nila namalayan na dalawang asasin na ipinadala ni Jeremiah ang lihim na nagmamasid sa buong pangyayari. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Nomada ang bag at napatunayang puno ito ng mga baril at bala. Ang tanawin ay bahagyang nagpapagaan sa bigat ng kanyang kalooban, ngunit ilang sandali lang, napansin niyang may sasakyang sumusunod sa kanila. Sinabihan niya si Lena na pabilisin ang takbo, ngunit huli na ang kanilang reaksyon. Binangga sila ng humahabol na sasakyan mula sa likuran, halos tumaob ang kotse ni Lena. Biglang sumiklab ang putukan habang nagpapaputok ang mga umatake. Gumanti ng putok si Nomada habang pilit kinokontrol ni Lena ang sasakyan. Biglang nagbago ng direksyon ang mga armadong lalaki at sinubukang harangin sila gamit ang shortcut. Maya-maya, nagpapalitan na ng bala ang dalawang sasakyan sa kalsada, ngunit walang panig ang nakakuha ng tiyak na tama. Sa gabay ni Nomada, nagawa ni Lena na makaiwas sa pinakadelikadong bahagi ng pag-atake. Alam ni Nomada na hindi basta susuko ang mga humahabol, kaya itinuro niya si Lena patungo sa isang abandonadong lugar kung saan plano niyang mag-set up ng ambush. Dumating ang mga asasin ilang sandali pagkatapos at maingat na pumasok sa istruktura upang tugisin sila. Matapos ang maikling palitan ng putok, sinabihan ni Nomada si Lena na magtago habang inilalayo niya ang mga kalaban papasok sa gusali. Habang umaatres at nagpapaputok, hinabol siya ng dalawang killer sa madilim na loob. Habang nagtatago sa isang maliit na silid, aksidenteng nakagawa ng ingay si Lena na nakaalerto sa isa sa mga asasin. Kasabay nito, naiinis ang isa pang armadong lalaki dahil hindi niya mahanap si Nomada at nagsimulang magpaulan ng bala sa paligid. Sinamantala ang pagkakataon, nagpaputok si Nomada ng eksakto at agad nitong napatay ang kalaban. Natunton ng pangalawang asasin ang pinanggalingan ng ingay at nakita si Lena. Kahit handa siya, hindi niya kayang tapatan ang galing nito. Habang malapit ng patayin si Lena, biglang lumitaw si Nomada mula sa itaas at nagpaputok, iniligtas ang kanyang buhay sa huling sandali. Ngunit nang bumalik sila sa bar, natuklasan nilang kontrolado na ni Clyde at ng kanyang grupo ang gusali at hawak na bilang bihag ang higit sa 100 taga-bayan. Agad na nahuli at binugbog si Nomada hanggang sa mapuno ng dugo ang kanyang mukha. Halos wala nang pakialam si Clyde kung mabubuhay pa siya. Sa halip, inusisa niya ang bag na dala ni Nomada at ngumiti nang makita ang sapat na armas upang mabigyan ng armas ang isang maliit na hukbo. Nang umalis si Clyde, hinarap ni Zeke ang mga natatakot na taga-bayan. Isa sa kanila ang humingi ng awa, nangangakong magtatrabaho ng libre kung bubuhayin sila. Walang awa si Zeke, hindi nag-atubili, pinindot niya ang gatilyo, at nagkaroon ng putukan sa bar habang pinapatay ng kanyang mga tauhan ang walang kalaban-laban na mga taga-bayan. Iniwan ni Zeke ang dalawang tauhan upang linisin ang mga bangkay. Nang bumalik ang dalawa matapos hilahin ang isang bangkay palabas, nagulat sila nang makita na nawala si Nomada. Habang maingat nilang sinusuri ang gusali, biglang lumitaw si Nomada sa kanilang likuran. Matapos ang mabagsik na pakikipaglaban, nagawa niyang patayin ang dalawang lalaki, kahit na nasugatan siya sa proseso. Dahil wala siyang medikal na kagamitan, hinugasan ni Nomada ang dugo sa kanyang sugat sa ulo gamit ang tubig mula sa kusina bago dahan-dahan na bumalik sa pangunahing silid. Ang tanawin sa harap niya ay kakilakilabot. Ang buong sahig ng bar ay natabunan ng dugo, at nakakalat sa paligid ang mga bangkay ng mga taga-bayan. Sa gitna ng mga ito, nakita niya si Owen, na wala ng pag-asa. Sa sandaling iyon, pumasok si Sheriff Wiley sa gusali na nakatutok ang baril. Nang makita ang karumal-dumal na pangyayari, lumitaw ang lungkot sa kanyang mukha. Alam niyang ang mga Whitfield ang may kasalanan, ngunit inaresto pa rin niya si Nomada at nilagyan ng pusas. Dinala ni Wiley si Nomada sa pabrika at hinarap si Zeke,
Sinasabing nahuli na niya ang tagalabas. Nagulat si Zeke na buhay pa si Nomada at handang tapusin ito agad, ngunit hinarang siya ni Wiley. Dahil sa pagkabigla sa karumal-dumal na kaganapan sa bar, tinanong ng sheriff kung bakit nangyari ito. Ang sandali ng kanyang konsensya ay naging dahilan upang mamatay siya. Inutusan lamang ni Zeke ang kanyang mga tauhan na barilin siya, at namatay ang sheriff sa kamay ng mga kriminal na dati niyang pinrotektahan. Habang papalapit si Zeke sa kotse upang harapin si Nomada, natagpuan niyang walang tao sa loob. Sa gitna ng kaguluhan, nakalaya na si Nomada mula sa posos at nakatakas. Tahimik na gumagalaw sa mga anino, inambush ni Nomada ang isang gwardya at pinatay ito bago dahan-dahan na pumasok pa sa loob ng pabrika gamit ang forklift bilang takip. Pinatay niya ang ilan pang gwardya at kalaunan hinarap mismo si Zeke. Hindi sila nagpalitan ng salita, nagbabarilan sila hanggang maubos ang kanilang mga bala. Wala sa kanila ang tinamaan. Dahil wala ng bala, itinapon nila ang kanilang mga baril at naglaban sa mabagsik na mano-mano na labanan. Matapos ang mabagsik na pakikipaglaban, natalo ni Nomada si Zeke. Mabilis niyang sinuri ang sahig, natagpuan ang isang baril, at dahan-dahan na pumunta patungo sa gate. Sa sandaling iyon, dumating si Clyde sa pabrika kasama si Lena sa kotse. Nang makita niya si Nomada na buhay pa, sinubukan ni Clyde na patumbahin siya gamit ang sasakyan. Agad na tumugon si Nomada at binaril siya sa ulo, pinahinto ang kotse sa kalye. Binuksan niya ang pintuan ng kotse at sinuri kung ligtas si Lena. Dito lamang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit mabigat pa rin sa kanilang isipan ang alaala ng mga inosenteng taga-bayan na namatay sa bar. Determinado na wakasan ang bangungot, nagpa siya si Nomada na ang tanging solusyon ay harapin mismo si Jeremiah Whitfield. Magkasama silang nagmaneho patungo sa mansyon kung saan tahimik na nakaupo ang crime lord sa harap ng grand piano, naglalaro na parang walang nangyari. Pumasok si Nomada kasama si Lena. Sa wakas, huminto si Jeremiah. Tiningnan niya ang estranghero ng ilang sandali, kitang-kita ang pagkabigla na ang taong nagdulot ng labis na kaguluhan ay buhay pa. Dahan-dahan na lumitaw ang katotohanan. Hindi lamang isang palaboy na veterano si Nomada. Ang tunay niyang pagkakakilanlan ay si Colonel Jack Hollister, dating commander ng US Special Forces. Ilang taon na ang nakalipas, si Jeremiah ang opisyal na nagpadala kay Hollister at sa kanyang unit sa isang misyon na naging nakamamatay na ambush. Napaslang ang buong unit. Akala ng lahat, namatay si Hollister kasama nila. Sinubukan ni Jeremiah na manipulahin siya, kalmadong ipinaliwanag na ang digmaan ay nangangailangan ng sakripisyo at dapat nang bitawan ni Hollister ang nakaraan. Nang mabigo ang panghihikayat, lumipat siya sa pagbabanta, na nagsasabing hindi mababago ni Hollister ang nangyari na, at iniutos sa kanya na umatras. Tumanggi si Hollister at nang walang pag-aalinlangan, binaril niya si Jeremiah sa binti, na pinilit ang crime lord na bumagsak sa sahig. Pagkatapos, binuhusan ni Hollister si Jeremiah ng alkohol at sinunog ito, na nagtatapos sa buhay ng taong responsable sa pagkawasak ng kanyang unit at ng bayan. Sa huling eksena, nagdaos ng tahimik na libing sina Lena at Hollister para kay Owen. Pagkatapos ng libing, umalis sina Lena at Hollister sa bayan na magkasama sa isang kotse. Nang marating nila ang isang sangangdaan, huminto sila. Alam nilang magkaiba na ang kanilang landas ngayon. Nagbahagi sila ng tahimik na pamamaalam bago maghiwa-hiwalay sa kani-kanilang direksyon, handa nang simulan ang bagong buhay matapos ang mahabang dilim na kanilang nalampasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!